sanctify you wholly. And I pray that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Lord, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa ibinigay mong pagkakataon muli na kami, Panginoon, ay magpuri sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God. Niwala kami, Panginoon, na ito ang pinakamataas na antas ng pagpuri, Panginoon, ang pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, upang kami, Lord God, ay patuloy na maging malakas, Lord God, sa lahat ng pagkakataon, Lord God. Lord, amin dalangin, ikaw ang siyang patuloy na manguna sa amin, Panginoon, sa ganang amin. Wala kaming magagawa, Lord God, bagkus kami umaasa lamang, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa amin, Lord. Ang bawat puso narito, Panginoon, ihanda mo, Panginoon, at ikaw magbigay daan ng iyong kapahayagan, Lord God. Gamitin mo lamang iyong malit na lingkod na siyang daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita, at ikaw ang siyang mataas sa aming kalagitnaan, Ama. Salamat, Lord God, sa iyo ang kapurihan. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Malayo po tayo makaupo. Amen. Pagka ganitong oras, ito yung panahon na masarap matulog. At habang nakikinig ka ng preaching, parang parang hinihele ka. Amen? Pero bantayan natin yan, mga kapatid. Kasi sabi nga kanina, ang dyablo, gagawin lahat ng paraan para lang ma-disfocus tayo. Okay? Pero naniniwala tayo na kung ikaw ay selyado, tulad sabi ni Brother Benji kanina, pag selyado ka, makikita mo kaagad yung kilos ng kaaway. At kapag ka naramdaman mo, anong sabi ni Brother Benji? Manalangin. Okay? Hindi matulog manalangin ka lang, sumandali. Kasi baka sa pagpapanalangin mo, natulog ka na pala. Amen. So, sa hapong ito, mga kapatid, nais kong aking itapik itong next slide, sister. Itong topic na to, the soul that's predestinated. Naniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Merong isang kaluluwa na predestinado. Amen? So, yun yung ating pag-uusapan nito. Samahan niyo ako, mga kapatid. Tingnan natin kung anong gustong ipakita ng ating Panginoon sa hapon na to. Amen? At naniwala tayo na yung soul na yan, mga kapatid, yan yung kaluluwa na being saved, niligtas. Okay? At yan din yung kaluluwa na pinurified. O purified, nilinis. Naniwala ba kayo dyan? Okay? At yan din, mga kapatid, yung kaluluwa na pinagaling. Okay? At higit sa lahat, yan yung kaluluwa na tinubos. Okay? Sabi ni Barban, mga kapatid, nag-warning siya dyan sa anointed ones at the end time. Sabi niya dyan, no matter how sincere, sabi niya dyan, the message, sabi niya, cautioned us about the false teaching. No matter how sincere, no matter how educated, no matter how smart, no matter how true it sounds, sabi niya dyan, how reasonable it sounds, if it's contrary to the word of this hour. Okay? So, ang basehan natin, mga kapatid, walang iba kundi yung word of this hour. Which is yan din yung Bible. Hindi contradict yan. The Bible and the message of the hour, hindi banggayan. Isa lang yan, mga kapatid. Okay? May nagsabi kay Brother Branham nung nabuksan ng solyo, Brother Branham, pwede ka nang gumawa ng sarili mong aklat, sarili mong Biblia. Sabi niya, hindi pwede. Kasi lahat yan ay nasusulat lang sa Biblia. Kasi baka pag gumawa ako, makapag-interpret pa ako ng sarili ko. Okay? Sabi ni Brother Branham, lahat ay nasa Biblia, ipinapakita lamang ito sa ating kalagitnaan. Okay? So, kahit gaano pa yan kaganda, kahit gaano pa yan ka-presentable, mga kapatid, ang salita na yan, kung ito'y contrary to the word of the hour, sabi niya, God will have nothing to do with it. Okay? Kaya lagi, balik tayo sa salita ng Panginoon. Maliban sa salita ng Panginoon, wag natin paniwalaan kahit anong salita, mga kapatid. Salita ng taong magagaling, salita ng taong mga matatalino, lipas na yan, yung mga ganyan, mga kapatid. Ang kailangan natin ngayon ay kung paano ang banal na Espiritu ay mag-direct sa atin sa tamang salita. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Next natin, sister. Ito yung mga scripture. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yung purified, cleansed, yung mga may mga scripture, mga kapatid. Sabi niya dyan sa scripture na ang kaluluwa ay niligtas, ang kaluluwa ay pinurify, ito ay pinagaling, redeemed.
Sa 1 Peter, mga kapatid, seeing that ye have purified your souls. Ayan. In obeying the truth. Hallelujah. Ang pagpupurify pala sa ating kaluluwa ay pagsunod sa katotohanan. Okay? O, sa Hebrews, mga kapatid, 10:9, we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Kaya kailangan maniwala tayo dyan. Kasi kung hindi ka maniwala, iniligtas ang kaluluwa mo, hindi daw kami dyan, sabi ng Hebrews. Okay? At sabi din ng James 5:20, mga kapatid, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death. Okay? So kung may turning point, mga kapatid, mula sa transgression papunta sa katuwiran, may kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Sabi diyan, mga kapatid, sa Psalm, I said, Lord, be merciful to me. Heal my soul. So, ibig sabihin, may sakit yung mga kaluluwa natin dati. Okay? At kailangan pagalingin. Sino magpapagaling? Si Lord. Sabi ng Scripture. For I have sinned against thee. Ang kasalanan pala natin, yun yung sakit ng ating kaluluwa. Okay? Hallelujah. Ezekiel, mga kapatid, ito, madalas natin nababasa. Ezekiel 18:4, the soul that sinneth, it shall die. Amen tayo dyan. Okay, ang kaluluwa na makasalanan, mamamatay talaga yan. Hindi pwede yan na mabuhay kasi ang buhay, mga kapatid, nagmumula lang yan sa ating Panginoon. Pero tingnan nyo sa 27, 26, at 28. Again, sabi niya, when the wicked men, lahat ba tayo wicked dati? Wicked tayo dati lahat. Aminin natin sa hindi, mga kapatid. Turneth, sabi niya, when the wicked man turneth away from his wickedness. Okay? That he had committed. Sinong gumawa? Siya. Tayo ang gumawa, mga kapatid, ng mga wickedness na yan. He shall save his soul alive. Okay? Kung gawin lang natin yung mga bagay na yon, maliligtas ang ating mga kaluluwa na buhay. Okay? Hallelujah. At sabi niya dyan, he shall surely live and he shall not die. Okay? Isa pa, sa Mark, mga kapatid. For what shall profit a man? Ito, lahat alam natin to, mga kapatid. If he shall gain the whole world, makuha mo naman lahat ng bagay sa mundo, mga kapatid, pero kung ang kaluluwa mo naman ay mawawala, useless. Okay? Makuha mo na lahat ng yaman, katalinuhan, lahat, mga kapatid, name it. Pero kung ang kaluluwa mo ay mawawala lang din, mamamatay lang din, useless, mga kapatid. So tayo, bilang mga Kristiyano, saan tayo nakatingin? Sa kaluluwa natin na maligtas. Okay? Kaya tayo nag-fellowship ng ganito, mga kapatid, walang iba dahil nakatingin tayo doon sa eternal life. Yun lang naman yung tinitingnan natin yung crown. Okay? Na ipinangako sa atin ng Panginoon, yung eternal life. Ngayon, saan lahat magmumula yan? Sabi nga kanina, ang ganda nung topic kayo na maga. Ano ba yung una? Place of worship. Chosen place of worship. Yung pangalawa naman, yung sealed. Naselyuhan tayo ng Santong Espiritu. Okay? Pero lahat yan, mga kapatid, hindi mo yan masusumpungan maliban na ang kaluluwa mo ay hindi muna maligtas. Kasi lahat, mga kapatid, magsisimula sa kaluluwa. Kapag yan ay naligtas at napagaling, mga kapatid, at niredeem na yan, doon mo palang masasabi na ikaw ay selyado na, sabi ni Brother Benji kanina. At kapag ikaw selyado na, sigurado, dadaling ka sa tamang place of worship. Okay? So saan lahat magsisimula? Sa kaluluwa. Kaya mahalaga ang kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Amen. So samahan nyo lang ako, medyo mahaba to. Siguro pagbibigyan tayo ni Pastor Aaron, mga 2 oras. Okay, sasamantalahan natin kasi minsanan lang tumaga nito Di ba? May nagmamadali ba dito umuwi? Wala. Parang mahina. Para yung pagsabing wala wala. Praise the Lord. Pero wala kayong magagawa. Okay? Makinig tayo, mga kapatid. Okay? Ang pinakamalagang bahagi ng pagsamba ay ang pakikinig. Ngayon, kung wala kang ganang makinig, hindi tama yung pagsamba. Okay? Hallelujah. Okay, tingnan natin, mga kapatid, kung ano bang ibig sabihin ng sanctify. For instance, sabi ni Brother Branham, like this now that I told you, what you don't believe. Lay aside, then take a pie.
Notice, sabi niya dyan, a glass is laying out in the chicken yard. You don't pick that up and put on your table and fill it up with the water milk. Agad-agad. Okay? Baga, nalagay sa madumi, hindi mo pwedeng damputin tapos lagyan mo na kagad. Hindi, sabi ni Branham. No, sabi niya, by picking it up, ano daw yun? Justification. Okay? Kasi nga, mga kapatid, ang proseso ng pagliligtas ng kaluluwa, merong 3 stages. Okay? Nabanggit na yan. Merong justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost and fire. Okay? Saka pa lang siya mag-i-indwell doon. Okay? At least makikita natin yung mga picture, mga kapatid. Okay? So, hindi po pwede. Pagdampot mo doon, ang tawag daw doon, justification na. Okay? At pagkatapos niyan, lilinisin mo ito, yun daw yung sanctification. Okay? Sabi ni Branham, the Greek word sanctify is a compound word, which means, ano ibig sabihin? Cleanse and set aside for service. Not in service, for service. Okay? At sabi niya dyan, then when you feel it, it is put in service. Ngayon sabi nila, hindi, ang sanctification ay apply lang yan sa spirit. Okay? So tingnan natin, kasi nga, naniwala tayo na yung soul at saka spirit, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Okay? So, pwede mong sabihin, yes sa spirit, pero lahat magsisimula pa rin sa kaluluwa. Okay? Patunayan natin na ang sanctification ay hindi sa spirit. Sabi ni Branham. Ang ibig sabihin ng sanctify, mga kapatid, in-next lang natin sa dictionary, ito yung mga, ang ibig niya sabihin dyan, nakita niyo ba yung word na purify? Ayun, yung naturo, mga kapatid. Sanctify meaning purified. Ang mga word na related sa sanctify, ayun yung cleanse, purge, purify, improve, refine, restore, heal, and regenerate. Okay? Tingnan natin. Next mo. She said, sabi dyan, merong kausap si Branham. At sabi nung kasama ni Branham, hindi ako nagkakamali, si Brother Bosworth yata, tinanong niya yung isang babae. Sabi niya, she said, are you a Christian? Ang tanong dyan, ikaw ba ay Kristiyano? Sabi dun sa babae. Sabi ng babae, well, she said, I give you to understand. I burn a candle every night. Yun yung sagot. Ako ay nagsisindi ng kandila gabi-gabi. Okay? Oh my, sabi ni Branham, burn a candle every night makes you a Christian. Kasi sa ngayon, maraming mga, kahit sabihin, alam nyo kasi yung burning of candles, mga kapatid, ano yan? Parang tradition yan. Okay? Though ang mga Kristiyano ngayon, yung mga believer ngayon, sabi ko nga, huwag na tayong tumingin sa denomination eh. Ang titinan natin yung dito sa loob ng end time. Okay? Kasi may mga end time believer na though hindi nagliliteral na nagbo-burn ng candle, pero sa mga gawa nila, they're burning a candle. At sabihin nila, ako, message believer ako. Okay? Ano yun? Nagbabasa din ng word? Nagbabasa ng word. Nagpipreach pa nga eh. Okay? Yet they claim they have sila ay mga Kristiyano. Pero tingnan natin, sabi ni Branham, yan ba ay magbibigay sa iyo ng daan para ikaw nga matawag na Kristiyano o matawag na Kristiyano? Sabi ni Branham, you could burn the whole world full. Kahit yung buong mundo, hindi daw makakatulong yan sa iyo. Until, sabi niya dyan, the burning fire of the Holy Ghost has cleansed your soul. O akala ko ba yung sanctification sa spirit lang? Eh bakit sa soul pala? Bakit, mga kapatid? Kasi nga, ang tinatawag na nature ng spirit ay ang soul. Tama? Kaya kung ano yung soul mo, yun yung ipapakita ng spirit mo. At kung ano yung spirit mo, yun yung ilalabas sa physical body mo. Okay? Doon mo masasabi kung ikaw nga ba Kristiyano. Mamaya daanan natin yan lahat, mga kapatid. Okay? Hallelujah. So, saan daw lilinisin? Sa kasalanan. Cleanse your soul from sin. Kapag hindi daw nangyari yan, you're still a sinner. Makasalanan ka pa rin. It's in the heart, mga kapatid. Hallelujah. Okay, isa pa, mga kapatid. Sabi ni Branham, I invite every one of you to come here and not only to say, but to stay here until God has cleansed your soul from everything that's unlike Him. Okay? So lahat ng ayaw ng Panginoon, lilinisin tayo doon. Iaalis tayo doon. Ano yung iaalis?
yung kaluluwa natin. Okay? Until you can get out of here a new person. Yan ang gagawin sa atin ng Panginoon. Dadalhin tayo, mga kapatid, sa isang bagong pagkatao. Iiwanan yung luma. Pero naniniwala ba kayo na ikaw pa rin yun? Ikaw pa rin yun. Hindi naman po pwedeng ako yung iwanan ko na yung dati ko, tapos magkakaroon ako ng bagong ako. Hindi ganon, mga kapatid. Same na ikaw pa rin yung babaguhin. Okay? Hindi yung magkakaroon ka ng isang kakambal na lalabas tapos mawawala ng isa. O, hindi ganon. Silinilawin lang natin. Ikaw pa rin yung babaguhin, mga kapatid. Same na ikaw. Tatanggalin lang yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Lilinisin ka doon sa mga bagay na yon, mga kapatid. Hallelujah. Okay. Next. Sabi niya dyan, the only way that you can ever come into Christ. Okay? Sabi niya kanina, si Kristo ang selyo. Tama? Ngayon, ang paraan lang daw na makakapunta ka kay Kristo is through that broken blood cell. Okay? Through the power of God, para daw to cleanse your soul from sin and bring you into a fellowship. Sa fellowship na yan, masabi mo na ikaw ay selyado, mga kapatid, at ikaw selyado, then you are in the right place of worship. Tama? Konektado ba lahat? Konektado lahat ang tinatawag na mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Then, sabi diyan, you've got everlasting life. Doon mo palang masasabi na ikaw ay merong buhay na walang hanggan. Okay? And can't come into condemnation because, simple lang, you pass from death unto life. Okay? So, sana naging malinaw na, mga kapatid, yung ating pundasyon. Okay? Ngayon, umpisan natin, mga kapatid. Pag-uusapan natin, yung title natin kanina, Predestinated na Soul. The soul that's predestinated, mga kapatid. Okay. Now, sabi ni Branham, now, let me draw a little circle, but I want you to watch here. Okay, sabi ni Branham, I'm going to make one ring. So, yun yung one ring, yung malaki, mga kapatid, yung green. One ring, like this. And I'm going to make another ring on the inside of the ring. Yung red. Okay? At sabi niya dyan, that's two. Dalawa na. Then I'm going to make a ring on the inside of the ring. Yung kulay blue ba yan? Colorblind ako. Blue ba yan, mga kapatid? That's three. So, tatlong ring. Sabi niya ba ng 3 circles. At sabi niya dyan, ikaw yan. That's you. Okay? Okay, next natin. Now, and neither can you be manifested without being Trinity. Hindi ka daw pwedeng mag-manifest na hindi ka Trinity. Ano yung Trinity? Sabi dyan, the Trinity person that you are, that's body. Yung una, mga kapatid. And sabi niya dyan, that's a body, spirit, and the soul. Tatlo, mga kapatid. Without either one of them, kung tatanggalin mong isa dyan, mga kapatid, you're not complete. Okay, kaya kailangan tatlo. Katulad ng ating Panginoon, perfected in 3. Lahat, mga kapatid, tinipo sa tatlo. Body, spirit, and the soul. Kung wala yan, di isa dyan, mga kapatid, hindi ka matatawag na tao o iisa. Okay? Sabi niya dyan, you didn't have a soul, you'd be nothing. You didn't have a spirit, you wouldn't be nothing. You didn't have a body, you just a spirit, not a body. Pag sinabi mong tao, mga kapatid, composed of body, spirit, and the soul. Okay? Now, sabi dyan, this outside man is the flesh. Ito, flesh. Ito na, i-ano na natin sa tao mismo, mga kapatid. Sabi niya dyan, that's what we look at. Yan yung ating tinitingnan. Diyan tayo nakatingin. Ito yung nakikita natin, what we see. At dyan daw sa body na yan, and it has 5 inlets to the body. Okay? Sabi niya dyan, would know there is 5 senses. The 5 senses control the body. Ano daw yung mga yan? See, taste, feel, smell, and hear. Without that, sabi niya, you can touch the body. That's the only way you have to the body. Okay. Nandyan yung 5 senses. Next mo, sister, para malinaw. Ayan. So, ayun yung 5 senses. Medyo madilim. Ayun, mga kapatid, sa dulo. Sa katawan daw ng isang tao, yung body na yan, ang ibig sabihin ng body, ayan, the physical structure of a person or an animal, including the bones, flesh, and the organ. Ano yan? Yan yung body.
Yan nakikita natin. Okay? Hallelujah. At doon daw yan, nakapaloob yung 5 senses. Ano yan? See, taste, feel, smell, hear. Yan yung 5, mga kapatid, sa body. Okay, next natin. Now, inside of that, it's a spirit, which you become when you're born in the earth and the breath of life breathed into Him. That spirit, sabi dyan, is of a worldly nature. Bakit daw? It was not given, permitted, sabi niya, it was not given from God. Nung ipinanganak ka, mga kapatid, yung espiritu na yan daw ay worldly nature. At yan daw ay hindi ibinigay ng Diyos, yan daw ay permitted. Permitted. Ibig sabihin, pinahintulutan. Okay? Hindi yan galing sa Diyos na ibinigay niya, pinahintulutan ng Diyos na tayo ay dumaan dyan, mga kapatid, sa kalagayan na ganyan. Ano yan? Makasalanan. Okay? Kasi nga, sabi niya yan, now you gathered for every child that's born in the world. Lahat ba tayo dito pinanganak sa mundo? O siyempre, mga kapatid, hallelujah. At sabi niya dyan, is born in sin. Ayan yung pinahintulutan na tayo ipinanganak sa kasalanan. Okay? Shape in iniquity, come to the world speaking lies. That's right. That person inside there is a sinner na to begin with. Umpisa pa lang makasalanan na yan, mga kapatid. Okay, sa spirit realm naman, mga kapatid, it got 5 inlets. Kanina yung sa body. Ngayon, dito naman sa spirit, merong 5 inlets dyan. Ayan yung memory, affection, conscience, reasoning, imagination. Saan naman yan? Sa spirit realm naman yan. Okay, kanina yung sa body, ngayon sa spirit. Okay, so nakita natin dalawa. Next na natin. Now, to the last man, okay, which is the soul, yung pangatlo, mga kapatid, yung soul. There is only one sense that controls that. Isa lang daw. And that is free moral agencies or free will to choose or to reject. Nasa sayo yan, mga kapatid, kung tatanggap ka or magre-reject ka. Okay? So, tatlo, mga kapatid. Body, spirit, and soul. Nakita natin kung anong kalalagayan. Tingnan natin. Next. Now, the soul of man, sabi niya dyan, is not the body of man. Okay, malinaw, mga kapatid. It's the soul. And the soul is something that's the nature of the spirit. So, malinaw yan, mga kapatid. Yung kaluluwa natin, yun yung nature ng ating spirit. Okay? And when the nature of man, sabi niya, when we are dead, the scripture plainly tells us we are dead. And our lives are hid in Christ, in God through Christ, sealed by the Holy Spirit. Okay? Now, it wasn't that your body died. It wasn't that your spirit died. Ano daw yan? It was the nature of your spirit. Ano daw yung nature? Soul. Which is the soul, the nature. Sabi nila dyan, o tamo ba, mamatay talaga yung soul? Tingnan natin, mga kapatid. Kasi, pinutol na nila doon eh. May period na eh. Tinigil na. Pero ituloy natin yung basa. Sabi niya dyan, the nature of your soul. O, akala ko ba, yung nature, yun yung soul. Meron palang nature yung soul. The nature of your soul is God kapag ikaw daw ay born again. Nung na-born again na tayo, yung nature ng soul natin, na pwede mo na rin tawaging soul, nature of God. Godly nature. Pero sabi niya, if it's not, ibig sabihin, hindi ka pa born again, ang nature niya ay worldly nature. O, so, ganun lang, mga kapatid. Kailangan makita lang natin na meron talagang kalikasan na kumokontrol sa lahat ng 3 realms na yan. Okay? Kasi nga, ang spirit controls the body. Ang soul controls the spirit. Pero sasabihin natin, sabi ni Brother Branham, hindi ko sasabihin, yung soul daw ay meron din palang kumokontrol. Okay? So, tingnan natin, mga kapatid. When you see what your desire, okay, yung mga desires natin, mga kapatid, then you can tell. Pag nakikita mo yung mga mga kagustuhan ng ating katawan, doon mo daw masasabi kung ano yan. What kind of something na nasa sayo. Ang pinag-uusapan natin kanina, kung born again ka, godly nature. Pag hindi, worldly nature. Tama? Ngayon, sa pamagitan daw ng mga desire mo, malalaman mo kung ano yung nandun. Kung godly ba yan o worldly nature. That's creating this desire, sabi niyan, that you have. There is a certain thing that you thirst for.
And it can tell you in your soul, saan daw magagaling? Sa soul. What this desire is. By nature of the thirst that you have. I hope that you can understand that. Dito sa 31, mahalaga, mga kapatid. There is a control tower of the soul. O meron doon kumokontrol sa soul? Meron pala. Okay? So, maliwanag ngayon na yung three realms na yon, mga kapatid, may kumokontrol. At doon sa kumokontrol sa soul, yun yung kauna-unahan na kumokontrol sa lahat. Tama? Yung control tower ng soul natin, yun yung kumokontrol sa lahat. Ganunin na lang natin. Okay? So, isa lang ang kumokontrol dyan. Mamili lang sa dalawa, mga kapatid. It's either godly nature or nature of this world. Okay, next natin, mga kapatid. Notice, sabi niyan, that word, kapag ikaw born again, mga kapatid, that word cannot deny itself. Tama? Then it is satisfied, or it's the desire. It's the desire of what? Sabi niya dyan, what made you desire? Tingnan natin ngayon. Kasi sabi kanina, malalaman mo sa pamamagitan ng desire mo kung ano yung nandun sa loob. Ngayon, ano yung gumagawa sa'yo na ikaw ay mag-desire? Sabi ni Branham, because down in your soul, dito sa ating soul, mga kapatid, sabi niya dyan, there was a predestinated seed which was eternal life. So yun pa yung nagbibigay. Kapag yan, mayroon dyan, mga kapatid, at yan ay nag-grow, sabi nga, pag yan ay nasinagan ng araw, right quick, sabi ni Brad Nato kanina, mga kapatid, magre-respond dyan. Okay? Yang seed na yan, na siyang eternal, mga kapatid. At pagka yan ay nag-govern na tinatawag yung soul mo, ipapakita niya na ngayon yung desire na nasa sa kanya. So there is a predestinated seed, mga kapatid, which was eternal life, always laying in there. Saan? Sa soul. Okay, malinaw, mga kapatid, na nandun lang yan sa soul, yung seed na yan. Hindi yan kung saan-saan, natuturo kung saan-saan, na biglang darating sa'yo pag ikaw na born again. Nandyan na yan sa loob natin. Sabi ni Branham, hindi naman ako may sabi. Always laying in there. Always was in there. Nandun na mismo, mga kapatid, sa soul. At sabi niya dyan, all the Father has given me will come to me. There isn't any of them going to be lost. Yan yung mabuti, mga kapatid. Because if you have that predestinated seed, hindi ka talaga malolos. Sa kahit katagal-tagalan mo, mga kapatid, na nagjo-journey sa mundong ito, talagang dadalhin ka ng Panginoon sa kanyang paanan, mga kapatid. Para ikaw ay magkaroon ng tinatawag na eternal life. May express mo. Actually, meron ka na yan. Kailangan, may express mo lang, mga kapatid, na ikaw bahagi ng may eternal life. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, next. Ngayon, ito yung soul, mga kapatid. Next mo, brother, sister. Yan. Okay, so isa lang yan. Isang soul lang yan. I-classify lang natin. Kapag ikaw ay born again, siyempre, yung soul mo, godly nature. The nature of God. Okay? Pero kung hindi pa, mga kapatid, ang soul mo is the nature of the world. Okay? Which was, wala tayong magagawa. Lahat tayo ay dumaan dito sa nature of the world. Walang magkakaila sa atin yan. Bakit? Sinabi kasi ni Branham kanina, we are come to the world, pinanganak sa babae, mamamagitan ng babae, come to the world, speaking lies, mga kapatid, lahat ay nakaakibat dito ang tinatawag na kasalanan nung tayo ay ipinanganak. Okay? Kaya kailangan baguhin talaga, mga kapatid. Ano yung babaguhin? Yung soul ba yung babaguhin? No, it's the nature. Kasi pag pinatay mo yung soul, mga kapatid, hindi ka tao niyan. Kasi nga sabi, hindi ka kompleto kung mawala yung isa. Kahit sabihin mong saglit, meron bang saglit na mawala? Meron pagkakataon na hindi ka talaga naging tao nun. So kailangan complete yung tatlo. Kung paanong baguhin, mga kapatid, yung mundong ito, sabi ni Branham, yung tatlo na yan babaguhin din. Okay? It's the soul. Napaka-importante yung kaluluwa. Tapos, di ba sabi kanina, ililigtas. Saan natin ikakabit yung word na iligtas? Sa katawan ba? Lahat sa soul, sa kaluluwa. Ano pang silbi ng redemption story, mga kapatid, na matay ang ating Panginoon sa krus, kung yung soul na yun pala, na dapat ay i-redeem, ay papatayin din naman pala. Di ba? Kung papalitan lang din naman.
eh wag nang magkaroon ng redemption story. Kung papalitan lang din naman. Di ba? Ano yun? I-justify mo, sanctify mo, baptism of the Holy Ghost, tapos alis ka dyan, papalitan kita. Ganun ba yun? Anong silbi ng proseso na yun, mga kapatid, kung papalitan lang din naman? Okay? Ngayon, mauunawaan natin yan. Ang importante lang, malaman natin, mga kapatid, na sa tatlong realm na yan ay merong kumokontrol. Okay? Kasi kung hindi, malilito tayo. Okay? At naniwala ako, mga kapatid, sa pamagitan ng mensahe ni Brother Branham, lahat naman yan ay nilinaw na ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin, sabi nga, kung hindi natin maunawaan, hindi naman instant na pagka narinig mo ngayon, dapat ganito na ako. No. Ang born again, mga kapatid, personal experience mo yan. Okay? At yan ay gradually na nangyayari sa isang tao. Minsan may mga matatagal na sa ministry, may mga matatagal na mga end-time believer, pero hindi pa, ngayon lang nabuksan. May mga bago lang din, pero nakita ka agad, instant, mga kapatid. So ang Panginoon, iba-iba yung paraan sa bawat isa sa atin. Merong time and season kung kailan ipapakita ng Panginoon sa atin yan. Okay? Hallelujah. Okay, next natin, sister. The nature that was in you, by nature, you was of the world, alienated from God. Okay? Sa pamagitan ng yung nature na nauna, nung pinanganak tayo, mga kapatid, may nature yung kaluluwa natin. Okay? Sa pamagitan nun, tayo ay nalayo sa ating Panginoon. Okay? Alienated mean nahiwalay. O nalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Nawala yung tinatawag na communication natin sa Panginoon. Okay? Lahat nandito sa mundo. Kasi nga, wala tayong magagawa dahil pinanganak tayo sa mundong ito. Right? Okay, next mo, sister. Now, the soul that's in there, sabi niya dyan, next mo, sister. The soul that's in there, sabi niyan, see? That soul is what God is working on. Okay? So yun pala yung kanyang tinatrabaho, mga kapatid. Yung kaluluwa ang tinatrabaho ng Panginoon. Okay? Hindi para patayin, kundi para linisin, pagalingin, iligtas, i-redeem, mga kapatid. Okay? At sabi dyan, if He could only get that nature, that spirit, ano yun? Ipinanganak tayo sa mundong ito, is of the worldly spirit, worldly nature. If He could only get that nature to agree with Him, then, ano mangyari sa nature na yun? Yung nature na yun ay mamamatay. The nature dies. The nature, ano yun? The nature and the love of the world, okay? Malinaw, mga kapatid. And the things of the world is dead. Kapag kayan ay nagapi ng Panginoon, mamamatay yan, mga kapatid. And a man, sabi niya dyan, if you love the world, the things of the world, the love of God is not in you. So malinaw yan, mga kapatid. Kung ang sarili natin, ang pag-ibig natin ay sa mundong ito, sabi ng Scripture, wala ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. So kung gusto mong tanongin, nasa akin kaya ang pag-ibig ng Diyos? Tingnan mo kung ano yung mga kagustuhan mo. Okay? Kung anong desire mo sa mundo, kung ang desire mo ay manatili sa mundong ito, magpaganda, mag-makeup, mag-short, hayaan mo na yung mga, ano na yan, mga ganon, wala yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kung ganyan ang desire mo, di ba sabi, mag-makeup, yung mga brothers, matagal na sa ministry, wala naman nakakita, naka-short ako ngayon, wala naman nakakita. Kapag ganyan ang desire mo, ang pag-ibig ng Diyos, wala sa'yo, mga kapatid. Sinabi ng Scripture. Okay? And a man, kaya nga tayo, mga kapatid, dinadaan sa proseso. And a man must be born again. Okay? Para daw itong nature na to, anong nature? Nature of the world. Worldly nature, worldly lust, lahat, name it, mga kapatid, na makamundo. And the nature of the world, mamamatay. Kapag ikaw ay na-born again. Okay? At kapag nangyari daw yun, the nature of God, mga kapatid, comes and lives in you. Saan? Lahat tinuturo sa kaluluwa. Okay? And God is the only thing that there is never did begin or never can end, mga kapatid. Okay? Next. Sabi niya dyan, mga kapatid, that's why we're baptized into His name, that we might come forth in His name, in His death, in His resurrection, that we rise again. Anong gagawin natin? Testifying to the world that we have new life. Yung buhay ang ipapakita natin. Okay, sabi ni Brother Branham, kung ano yung karakter natin, yun yung kaluluwa natin. Tama ba?
Okay? Kung ano yung karakter na pinapakita natin sa mundong ito, yun yung nagagaburn sa ating kaluluwa, mga kapatid. Okay? At nagagawin yan, testifying the world that we have the new life, the old man is dead. Okay? Yung old man, yung old nature natin na pinanganak tayo sa mundong ito, makasalanan, patay na lahat yun pag ikaw na born again. Okay? He lives in us and we don't do our own will na. Hindi mo na will. Okay? Dito mo na masasabi na, Panginoon, wala akong ginawa. Lahat ikaw ang gumagawa pala. Okay? Akala nyo ba yung mag-desire kayo na manalangin? Godly nature yun. Hindi ikaw yung may gusto nun. Yung bahagi ng Diyos na nasa sayo, which is ang kumokontrol, yung Diyos din. Sa pamagitan ng salita. Okay? At kahit, nandito tayo, parang ang sarap matulog, wala na sa yan. Hindi mo desire yan. Sabi ni Paul, the flesh is weak, the spirit is willing, but the flesh is weak. Wala kang magagawa. Yung spirit natin willing to serve God by His own word. Eh, ang problema, yung word niya, yung bahagi niya nandyan sa'yo, wala kang magagawa ngayon. At sabihin ng word, itaas mo yung kamay mo. Sabihin ng word, mag-amen ka. Kasi ako yun. Sabi ng Ibarbanam, hindi pwedeng kalabanin ng Diyos yung kanya. Agree yan, mga kapatid. Kung may sinabi ang word na tama, that's me. Amen. Ganun lang, mga kapatid. Hallelujah. Okay? So, He lives in us. We don't do our own will. Hindi na tayong gumagawa, mga kapatid. We do His will. We don't think of our own thoughts. The mind is what thinks, sabi yan, the mind that was in Christ is in every believer. Okay? Yung kaisipan na ng Diyos, mga kapatid, nasa bawat mga believer pala. Okay? Nasa bawat isa sa atin. If we profess to be a believer. There is the soul. Anong tinuturo? Yung soul pa rin ang tinuturo, mga kapatid. Okay? Yung pagdidesire mo, mga kapatid, yung paggawa mo ng mga bagay na mabuti, yung paggawa mo na pagpuri sa Panginoon, saan pa rin tinuturo lahat? Doon sa soul pa rin lahat, mga kapatid. Okay? See? Sabi niya dyan, we don't think, okay, there is the soul, and that's what we're speaking of. Now, sabi niya dyan, that's the part that I'm thinking of now. That is within us. Ano daw yun? Soul. The soul. Okay. Nauna yata. Okay. Ayan. As I speak this morning, sabi ni Brother Branham, in the will, in the middle of the will, ito'y pa rin, tatlong circle pa rin ito, kapatid. And that little inside soul, or the inside of that spirit, sabi niyan, how that the spirit on the outside, between the soul and the body, can be absolutely anointed with the Holy Ghost. Did you all understand that? Now, sabi niya dyan, to follow that in the continuity of the message, the God of this world, the anointed ones in the last days, that outside, or that, sabi niya, first circle, the human senses, second is the spirit senses, the self-will, desire, and so forth, but the inside is the soul. Yung pangatlo, balik mo sister, balik mo dun sa may yung may yan. The inside is the soul, sabi niya dyan, that soul was predestinated. Okay? Ngayon, titingnan natin. Kasi alam nyo, kaya lang natin masasabi na predestinated yung soul, kasi nga, sabi ni Brother Branham, that soul was predestinated. Why? Because there is a seed. Kapag walang seed yan, mga kapatid, hindi mo masasabi yan na predestinado. Yan yung Ezekiel kanina, na the soul that sinneth, it shall die. Kapag walang seed yan, hindi yan magbabago, mga kapatid. Hindi niya tuturuan yung sarili niya na baguhin from the transgression papunta sa righteousness ng Diyos. Hindi mangyayari yon. Ano mangyayari sa kanya? Mamamatay. Pero dun sa 26-27, kapag ganyan daw ay turned it away from his transgression, dun mo masasabi na predestinado yan. Kasi merong gagawa niyan. Merong magtuturo sa kanya na gawin mo to. Okay? Doon mo masasabi na yan ay predestinado, katulad ni sabi ni Brother Branham. That soul was predestinated. So, they can anoint that spirit to make the outside body can subject to that spirit. Pero, sabi niya dyan, the soul that sinneth, makasalanan, tulad ng sinabi ko kanila, mamamatay talaga. It shall die. The soul that rejects, pag nireject ang salita, separation yan, mga kapatid. Once you reject the message, mga kapatid, death ang kapalit yan. At ang death ay separation from God. Okay? So, that's unbelief. Rejects in unbelief the Word of God, which
which it is the part of, the soul shall eternally. Kapag naniwala naman, mga kapatid, eternal yung kaluluwa na yan. So, dalawa lang. Pag nag-reject, mamamatay. Pag naniwala at tumalima, eternal. Okay? Ngayon, makikita natin kung alin dyan yung predestinado. Sabi ni Brother Branham, next natin, okay, the soul is drawing your resource through the outside, sabi niya dyan, down through the spirit into the soul. Okay, lahat galing sa soul. And if the soul loves the world, sabi niya dyan, patayan, yung kaluluwa na yan. Okay? The true filter, yung naka-red highlight, sabi niya, the true filter that way, sabi niya, will set all those things out and bring nothing but the trueness of God. The Word into the real, true soul. Meron talagang totoo, mga kapatid. Sabi mong real na kaluluwa. Okay, ibig sabihin, may pekem palang kaluluwa. May totoo. Eh sinabi, may real true soul. Okay? Eh di may fake din na soul. So yun lang yun, mga kapatid. Merong eternal at merong temporal. Ganun lang yun. Amen? Then, sabi niya dyan, He's tasted of the heavenly things. He's got the word of God in his heart. He sees it manifest before him. And his whole soul is wrapped into it. Then, sabi niya, the world and all things is dead around him. When, sabi niya, he could draw to his own soul if there's anything in there to draw by. Kung meron, mga kapatid. Pero kung wala, sabi niya, but, if that predestinated seed, don't miss this. O, tingnan niyo ito, mga kapatid. If that predestinated seed is not in there. Okay? Ang pinag-uusapan natin kanina, kapag nagdesaryan sa mundo, wala doon. Pag nagdesaryan sa Diyos, merong predestinated seed na nandun. Pero sabi dito, kung wala daw dyan, if that predestinated seed is not in there, it will draw through there. Because, sabi dyan, it will draw to its desire. Yun, ganun lang kadali, malalaman mo kung ikaw ay predestinado, mga kapatid. Kapag ka minahal mo ang salita ng Panginoon at tumalima ka, praise the Lord. You have that eternal seed na nandun. At yan ay kapag ka nag-desire yan, mga kapatid, nagsimula na yan na makwiken. At pag nakwiken yan, magiging buhay yan. The seed becomes the life. At yung life na yon, yun yung mag-govern sa buong soul mo. At yung soul na yon, i-govern niya ngayon yung spirit mo. Yung spirit mo to the body. Kailangan lang baguhin yung isa lang. Yung soul lang ang kailangan baguhin. Okay? Tingnan natin, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, we did not become seed by the rebirth. Naniwala tayo dyan. Next mo, sister. Tama? And therefore, we were reborn, for only the elect can be reborn. Okay? Sa mga elect lang. Yung mga elect lang ang pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Sila lang daw, mga kapatid, ang marireborn. Because, bakit? Dahil yung mga elect daw ay mga seed. It is the reason, mga kapatid, we could be quickened. Kung may seed ka, magkukwiken ka. At dun sa mga walang seed, wala tayong magagawa dyan, mga kapatid. There is nothing to quicken. Kaya kahit anong gawin natin, kahit anong pukpok natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita, kung wala yan, wala eh. Non-seed eh. Okay? Kaya tayo nag-ahasik, mga kapatid, ng salita ng Panginoon para doon sa mga seed. Para pag tinamaan yan, ang salita ng Panginoon yan yung sun. Okay? Pag tinamaan yung seed, mga kapatid, na nasa right ground, makukwiken yan. At magiging buhay yan, mga kapatid. Magmamanifest yan. Pero to the non-seed, malinaw, wala tayong magagawa. There is nothing to be quickened, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Okay, now. There is the real filtration of all the sin of the world. Meron daw tama, yung totoong pag-filter. And the love of the world is dead. And this soul is drawing only isa lang, mga kapatid. Okay? What is it? Sabi niya dyan, simple lang. It is the germ. It's the germ. Seed word from the beginning.
Yung seed na yan, yung eternal life na yan, tinawag niya yan na germ. Okay? It is the germ, the seed word from the beginning. That you was in God at the beginning is standing here, drawing the seed life. Nandito ka, ipinapakita mo yung buhay. Okay? Na noon pa sa kaisipan ng Panginoon, before the foundation of the world, mga kapatid, nandun ka na sa kanyang kaisipan. Nandito ka lang ipinapakita natin, ipinoportray natin, mga kapatid, yung kaisipan ng Panginoon. Okay? Hallelujah. The seed is in your heart. Kung hanapin niyo yung seed of eternal life, yung eternal, mga kapatid, nandyan yan sa mga puso ng bawat isa sa atin. Okay? Sa pamamagitan daw ng ordination, for ordination. Paunang kaalaman ng Panginoon, mga kapatid, alam niya kung sino yung Kanya. Okay? At sabi niya, lahat ng akin lalapit sa akin. At yung mga hindi, wala talaga yan, mga kapatid. Okay? To the non-seed, there's nothing to be quickened. Okay? By foreknowledge, sabi niya dyan, predestinated. Amen? And when it draws, it can draw for design. Okay, next natin. Okay, next muna, sister. Ayan na. So, malinaw, mga kapatid, na sa ating katawan, sa ating body, spirit, and soul, nung pinanganak tayo, meron diyang worldly nature. Wala tayong magagawa. Worldly nature talaga tayo nung pinanganak. Pero isang mabuting bagay dahil merong predestinated seed. Yung itim na yon, parang may seed, ginawan ko na lang parang seed, mga kapatid. Okay, pero lahat naman ng yan ay figurative lang yan. Wala naman talaga tayong makikitang soul, at spirit, at seed. Okay? Pero sinasabi lang ni Brother Branham, pinapakita lang sa atin para maunawaan natin yung structure natin na triune being. Dahil kung wala yung isa dyan, hindi ka kompleto. At lalong maigi na malaman mo na dun sa tatlo na yun, meron palang seed of eternal life. Okay? So yun yung mahalaga. Okay? It is the germ, tinawag yan na seed in your heart, tinawag yan na predestinated seed, tinawag din yan na seed or life. Next natin. But the thinking woman won't take that kind of a thing. She knows she's got to be holy. And the only thing that you can draw through God's Word is the Spirit, the quickening power to make the Word itself. Which is in you, live to manifest Jesus Christ in the age you're living. Ito, mahalaga to, mga kapatid. Kasi ang quickening ng tinatawag na seed, kapag nasa right ground ka lang. Okay, kung wala sa right ground, hindi makuquicken yan. Kung wala sa right message of the hour, hindi ka makuquicken. Okay? Bawat panahon, sabi niya kanina, bawat panahon merong bride in every age. At tayo nasa Laodicean age na tayo, nasa final age na tayo, mga kapatid. Supposed to be, kung tayo ay bride, dapat makuquicken din tayo sa salita na napapanahon para sa atin. Okay? That's the word of the hour. Kasi kung ang ipipis natin dito, yung panahon ni Luther, hindi po pwedeng makuquicken yung seed na sa panahon natin. Okay? Kailangan ang i-preach natin ngayon, ang ipakita natin ngayon, yung napapanahon din, mga kapatid, na dala ng ating propeta. Okay? Kung anong sinabi ng prophet, ito yung sinasabi ng prophet. Lahat yan sinabi ng prophet. Kapag yan naunawaan natin at merong seed dyan sa iyo, mga kapatid, makuquicken yan. Sa pamamagitan ng napapanahong mensahe. Okay, outside of this message, mga kapatid, hindi makuquicken yung seed na para sa panahon na to. Okay? Ngayon, kung nandito na yung message, ipinakita na lahat yung message, at bakit kaya hindi pa rin nakuquicken? Mag-isip ka. Huwag naman sana. Sabi kanina, to the non-seed, nothing to be quickened. Baka wala talaga. Pero wala naman ganun, mga kapatid. Ang prayer natin, lahat tayo sama-sama sa kaligtasan. Diba? Even yung mga mahal natin sa buhay. Siyempre, nag-e-enjoy ka. Nag-e-enjoy ka sa salita ng Panginoon. Siyempre, ang unang-unang umiisipin yung mga mahal mo sa buhay. Ganon tayo, mga kapatid. Sabi ng Scripture, sabi niyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son for the remission of sin. Para sa lahat, mga kapatid, ng Kanyang pinili. Ngayon, kung nandito ka ngayon sa umagang ito, at ikaw ay nagde-desire, mga kapatid, sa Kanyang salita, nais mong sakupin ka ng Panginoon, diyan mo masasabi na, Lord, salamat. Kasi pinili mo ako. Okay? At sana, Lord, kung paano ako pinili, yung mga mahal ko sa buhay, Panginoon, di ko alam kung paano, hindi ko alam. Mahirap, pero walang imposible sa'yo, Panginoon. Ikaw ang gagawa ng paraan. Okay? Ganun lang naman eh. Pero ang siguraduhin natin yung ating mga sarili sa umagang ito. Okay?
kailangan sigurado muna tayo sa sarili natin. Yun yung born again. Ang born again, personal experience mo yan. Okay, at ang pinag-uusapan natin, yung soul. Kasi yun lang yung magko-connecta sa atin sa Diyos. Okay, huwag natin pag-usapan yung katawan. Huwag natin pag-usapan yung kung ano man, mga kapatid. Ang importante yung kaloob-looban natin. Kasi pagka yan hindi nabago, hindi yan pinagaling ng Panginoon, at hindi yan niligtas ng Panginoon, useless, mga kapatid. Wala. Kaya importante yung soul. Okay? It is the word itself in your heart. Predestinated there. It's drawing, sabi niya dyan. But when it gets over here in the word, it begins to draw. And when it draws through the word, it can be nothing else but the Holy Ghost to quicken that word. Kaya wala ka nang gagawin eh. Kasi pag yan sinimulan ng Panginoon, ang importante lang talagang mawala yung mga dati na nandyan sa loob. Okay, kung baka ito yung soul, mga kapatid, ginavern yan ng tinatawag na carnal na nature, kailangan yung carnal nature na yun yung papatayin. Okay, yun yung talagang ina-annihilate, mga kapatid. At sabi ni Barbanam, pag dumating ang Holy Ghost, yan talaga yung magpo-purge thoroughly. Yan talaga yung talagang susunugin niya yung desire of sin para maging malinis. Kasi hanggat meron pa diyan mga dumi-dumi, mga kapatid, hindi mananahan ang Diyos diyan. Kailangan talagang totally annihilated yung mga curse and everything na nandyan sa soul mo for the seed para yan ay makwiken. At pag nakwiken yan, mga kapatid, it will govern that soul at yung soul na yan, i-govern yung buong katawan. Born again ka ngayon. Okay? Maunawaan lang sana natin, mga kapatid, that there is a thing or isang bagay, mga kapatid, na mag-govern sa soul natin. At kung yun ang nag-govern, yung tinatawag na heavenly being na yun, okay, yung bahagi ng Diyos na yun, mga kapatid, then that's it. Yun ang magiging kaluluwa natin. May binago ba? Meron. Yung nature ng kaluluwa. At kapag yung nature ng world, ng godly nature, mga kapatid, ay na-quicken yan at ginaburn yung soul mo, pwede mo na bang tawaging kaluluwa yon? Yung nature na yon? That's it. Yun na yung nature, sabi niya, the nature which is the soul. Yung quote kanina, hindi mo pwede paghiwalayin yun, mga kapatid. Kung ano nature mo, yun yung soul mo. Ganun lang. Okay? Hallelujah. Okay. Tutuloy ko lang, mga kapatid. Di ako magtatanong kung okay pa ba. Nakakalahati pa lang ako. Pastor, okay lang ba? Nagtanong tuloy ako. Minsan lang naman tayong ganito, mga kapatid. Sulitin natin. Ano ka ba? Okay? Sabi dyan, remember, you're in a cycle of threes, but you're one person. Okay? So, three, mga kapatid, Trinity, Triune, pero isa lang yung nakikita. Okay? So, malino na sa atin yan. Merong body, spirit, and soul. Katulad ng ating Panginoon, like the Father, Son, and the Holy Ghost. Okay, three attributes of the same God. Okay. Holy Ghost. And you are a body, spirit, and soul. Now, the outside has 5 inlets. Kanina, mga kapatid, nakita na natin yung see, taste, feel, smell. Okay? Pero dito tayo sa dulo. But the inside of that, the soul has one thing, sabi niya dyan, that's where you live. Okay? Natin. Because, dito tayo umpisan muna natin, the Spirit can come out there and anoint you, do the certain things, and you do it, but that don't mean you're safe. Okay? Marami kasi, mga kapatid, yung mga bagay, kasi yung, alam mo yung carnal nature, meron ding good and evil yan. Tama? Kahit sabi mong non-seed, okay, doon man tayo sa non-seed. Kahit sabihin mong non-seed, ipinanganak sa mundo, merong nature of the world, baka mas mabait pa sa'yo yan. Oo, pwedeng mas mabait pa sa'yo yan. Pwedeng maging makajos yan. Okay? Pero hindi daw yun hindi daw yun, mga kapatid, yung ebidensya na ikaw ligtas na. Okay, kaya nga hindi tayo nakatingin sa good works. Pero wag nang sabihin, wag na tayong gumawa ng good. Okay? Kasi kung ikaw ay meron na dyan na quicken, mga kapatid, kaakibat yung good works.
Okay, kaya nga inilalayo tayo. Kasi nga, sabi ni Barbenji kanina, yung Diyos nag-i-inventory sa atin. Okay? Kasi kung talagang kanya ka, aba, i-inventory ka ng Panginoon. Okay? Ay, akin ka, kaya dapat di mo na ginagawa yung mga bagay na yan. Okay? Diyos ang gagawa, mga kapatid. It's draw for its desire. Okay? So, sabi niya dyan, tandaan natin, sabi niya, Judas cast out devils. Si Judas, mga kapatid, nag-cast out din ng devils. The Spirit anointed him. The rain falls on the just and the unjust. Okay? Ito kasi, the weeds can rejoice with one wheat, but it's what it is at the core. Sabi niya dyan, there is where your intellectuals can accept it. Oh, sure. That looks good. Sabi niya dyan, I believe that. That still don't do it. No, sir. Hindi pa rin yun. And the Spirit can actually make witness of it. Sabi niya dyan, and still, it isn't so. Hindi pa rin. Because, siyempre, sabi niya, if that soul hasn't come from God, kahit anong gawing mabuti yan, mga kapatid, kung iyan ay hindi galing sa Diyos, maaari niyang gawin lahat ng impersonation. Okay? Magpagaling, kaya nga sabi ka ng Brother Benji, yung si Satanas, hindi takot yan sa mga miracles. Yung nagpagaling ka, nagpalakad ka ng mga pilay, na bumuhay ka ng patay, wala sa kanya yan. Kasi si Judas, mga kapatid, kasama, mga kapatid, nung nagpagaling. So, hindi yun yung tinitingnan. Okay? Sabi ni Brother Branham, pwede niyang i-impersonate lahat. But, sabi niya, hindi pa rin totoo. It cannot be real. Okay? Maaring makita natin totoo kasi nga ang pagitan, mga kapatid, ng tinatawag na truth at saka yung, di ba, gabuk lang, sabi niya, hairline. Na kung tumingin ka, kung ikaw ay walang thinking man's filter, aba, parehas yun ah. Parehas naman palang end time. Parehas naman palang Brother Branham yung namin. Okay? Kung wala kang, mga kapatid, yung right filter, sabi ni Brother Branham, the right filtration, pwede kang ma-deceive, mga kapatid. At yun yung magtuto. Kapag ikaw na-deceive, huwag mong sabing elect ka. Kasi sabi ni Brother Branham, the elect can never be deceived. Amen? So ito tinuturo ng salita, mga kapatid. You can act healing, you can act like you have. Pwede kang mag-act na nasa sayo talaga, mga kapatid. Yung tinatawag na spirit ng isang born again. Pwede daw, sabi niya dyan. Lahat pwedeng gumawa. Okay? They can act like Christians, sabi niya dyan, and act and be ever so good at it. But that don't mean they're saved. Amen? That's exactly right. The Spirit can be there, the real, ito matindi, genuine Spirit. Maaaring genuine Spirit pa yung daladala nila. Okay? Pero tandaan natin, iba yung anointing sa indwelling. Okay? Kasi lahat, ang anointing para sa just and the unjust. Kaya lahat pwede ma-anoint, mga kapatid. Pero makikita kung sino talaga yung totoo. Sa pamamagitan ng salita pa rin naman. Okay? Kaya nga ayaw ni Satanas ng salita. Bakit? Doon siya kasi na-expose. Okay? Healing? Okay yan. First bowl, second bowl. Yes, amen. Pero nung sinabing, kainin ninyo aking laman, inumin nyo aking dugo. Ano yun? Separation na yon, mga kapatid. Yun yung magse-separate na ikaw pala hindi bahagi ng Diyos at wala ka palang seed of eternal life na nasa sayo. At mangyayari sa'yo, magsusway ka talaga. Okay? Yun ang wag sana mangyari sa ating lahat. Subject tayo lahat, mga kapatid, sa tinatawag na pag-aaral. Na tayo lahat ay hubugin, mga kapatid, sa tama. Nawa, pagdating sa dulo, sama-sama pa rin tayong lahat. Okay? Yan ang prayer natin, bawat isa sa atin, mga kapatid. So, sabi niya dyan, it's that inside soul that never dies. It's got eternal life. It's always was eternal life. Yan daw ay galing sa Diyos, it goes to God. It's the soul. Kaya nga kung ano yung sa akin, dadalhin talaga ng Panginoon. Kung ba yung akin, yun yung dadalhin. Kung ano yung I bind it on earth, will bind in heaven, sabi ng Scripture, mga kapatid. Next. Faith. Okay, faith, Spirit, Jesus, or the inside of you. That's how standing here looking at you. I don't know a one of you, sabi niya dyan, the Spirit can anoint me. I still don't know none of you. But when that inside of the inside breaks in, okay, yun daw yung Diyos. Okay? At sabi niya dyan, that's where the outside can reason. You take a man, well, you know, I'm not supposed to commit adultery, but you know, the Spirit tells me I shouldn't commit adultery. But you see,
way down in there is still the thing in there. It will kind of govern around and better watch it. Importante yung kaloob-looban mo, mga kapatid. Kasi yun yung mag-govern talaga dyan. At bantayan mo yan, sabi ng ating scripture, ng ating Panginoon. Sabi ng prophet. Kasi kung ano yung dinidesire niyan, it will draw to its desire. Okay? But when it's directed from the inside, it throws all the rest of it together. Yan daw ang tinatawag ni Barbanam na guidepost. Okay? Yung inside of the inside, yan yung guidepost. At yan din yung control tower. Okay? Kaya sabi natin kanina, mayroong control tower ng soul. Okay? At ang control tower ng spirit, walang iba kundi yung soul. Okay? Palabas na yan, mga kapatid. Pero isa lang talaga yung nag-govern dyan. Okay? Yung kaluluwa. Okay? And when that seed of eternal life, mga kapatid, ay ginaburn yung buong kaluluwa, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi lahat ng gagawin natin, lahat ng desire natin is of the Word. Hindi na tayo lumalaban sa salita. Lahat tayo ay alam nyo, hindi naman natin sinasabi na perfect tayo. Okay? Pero ang importante, mga kapatid, kung anong sinabi ng salita, amen tayo. Okay? Hindi man natin maunawaan, let God Himself magpaunawa sa bawat isa sa atin. Okay? Unti-unti lang. Lahat naman tayo, dumaan, sabi nga all of us are student of the Word. Student of the Word. Hanggang tayo'y buhay, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon. Saan ba tayo papunta? Perfection. Kasi tayo hindi perfect. Okay? Masasabi lang natin na perfect na tayo when this body. Kasi ito yung fullness ng ating redemption. Ang redemption nagsisimula sa soul. Pag na-redeem yung soul mo, hanggang sa kaluluwa. Hanggang dito sa tinatawag na body, mga kapatid. Doon sa rapture, yun yung kapunaan ng redemption natin. Okay? So it's the guidepost, the control tower, the inside of the inside, the souls control the spirit controls the body. Next. Okay, sabi dyan, when you can see what your desires are, then you can tell what kind of something that's in you. O, ikaw lang din makakapagsabi. Bawat isa sa atin, tayo lang din makakapagsabi kung ano yung nandun sa ating kaloob-looban. If it's a desire of the world, mga kapatid, siyempre, worldly nature yan. Pero kung desire na maglingkod sa Panginoon, godly nature na yan. Dalawa lang naman yan. Yung worldly nature, kahit kailan, mga kapatid, hindi yan magde-desire na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya nga tinuturo tayo ni Barbanam, iwanan nyo ang mga makamundong bagay. Ang mga makamundong bagay, temporal lang yan. Okay, maaaring meron ka ngayon. Makuha mo man lahat ng bagay. Pero if you lose your soul, sabi nga, wala, mga kapatid. Hallelujah. So, it's a control tower, sabi dyan, and I can tell you in your soul what this desire is by nature of the thirst that you have. Kung ano ang iyong ninanasa, mga kapatid. Okay? Ano yung kinakuhawan mo, sabi dyan, there is a control tower of the soul. Malinaw talaga yan, mga kapatid, na meron talagang control tower of the soul. Okay, next natin. Now, sabi niya, look here. You are a outside person. You have 5 senses. Okay, dito na lang tayo sa 165. Your physical contacts to physical. Your spiritual contact to spiritual. But inside of that, you've got a soul. And that soul, yung soul na yan, tinawag na gene that come from God. Okay? Ang dami na, mga kapatid. Predestinated seed, seed of eternal life, germ of life. Diba? Gene that come from God. Okay, next. And when a man is born again, o born again na pinag-uusapan dito, by the word of God, predestinated to eternal life, naging elected na yan, the elected, it will be God, it will be the word of God on top of the word on word. Okay? Kaya nga, once na nagsalita yung word, amen. Okay, wala nang kumakalaban kasi isa na lang sila eh. Okay? Doon mo masasabi, mga kapatid, na yung representation mo, which is the Lord Jesus Christ, bumaba na talaga sa'yo. Okay? Yun yung bababa, actually. Okay? Kailangan malinaw sa atin na yung soul natin, which has the eternal life, which has the seed, mga kapatid, yun yung bababaan ng tinatawag na representation natin sa pamamagitan ng Calvary, mga kapatid. Okay? Yun na yun, nagsasabi na kapag kaya na nag-ugpong yung 2 piece of paper na yan, okay, that's the fullness of redemption. Saan tinuturo? Sa soul lahat tinuturo. Ang ni-redeem ay ang soul. Tandaan natin. The feminine part, he is the masculine part. Okay? We are the mechanics, he is the dynamics. Napakarami, mga kapatid, ang magsasabi na meron talagang ditikitan ng tinatawag na
word on word. Okay? Ganun lang mga kapatid. Now, hallelujah. So, ayan, mga kapatid, tinawag din yan na, text mo na sister, tinawag na rin yan na, ayan, yung number 5, tinawag din yan na gene that come from God. Okay, next, yung seed na nandun, mga kapatid. Okay, but down on the inside, next mo sister, okay, but down on the inside of that, next realm, the third realm is the soul. Okay, soul pa rin. And that's predestinated by God. At dun daw sa soul na yan, there is where the real seed germ lays in there. Okay? So, nandun, sa soul. Yung spirit na, yung seed na yun, tinawag mga kapatid na real seed germ. Okay, next. Lineage. Itong lineage mga kapatid, siyempre, kung ang galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Ganun lang naman yan. Ang galing kay Abraham, ang Diyos ay, si Abraham galing sa Diyos. And we were seed of Abraham, so babalik tayo sa Diyos. Ganun lang yung lineage na yan. Next mo, sister. Okay. So, gene that come from God, next mo na. Okay na yan. Okay, now, the same thing. If you are a son of God, and I am a son of God or a daughter of God, we were in God at the beginning. Okay, yan yung predestination. Okay? Na kung tayo, mga kapatid, ay mga anak ng Diyos, nandun na tayo sa Kanya in the beginning. By foreordination, by predestination. Elected, mga kapatid. Okay? And when Jesus became the fullness of the Word, then we were in Him. Anong form? Germ form. Seed form. Or word form. Tama? Bahagi lahat tayo, mga kapatid. Hallelujah. When He was crucified, I was crucified in Him. Okay? When He arose from the dead, I am too. Okay? Heavenly place in Christ Jesus, sabi niya dyan, tayo ay nakaupo na, tayo ay mga sons and daughters of God, then we were attributes of God, sabi niya dyan, there when we got eternal life. And God is the only thing, only eternal life there is. Then, sabi niya dyan, we were in Him from the beginning, and when Jesus became the Word, then we are part of Him then. Amen? There you are. That's in there. There is no devil. Ito mabuti, mga kapatid. There is no devil, no powers, no nothing can ever move it. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bahagi ng Diyos, walang makakaagaw yan sa'yo na kahit sinong diablo. Okay? Yun yung sinabi niya kanina na kapag ikaw ay bahagi ng Diyos, kailanman hindi ka malulos. Okay? Hindi. Kahit sinong diablo, mga kapatid, hindi niya kayang kunin yan sa'yo. Okay? There's no devil, no powers, no nothing can ever move it. Ano daw yan? That's the typos of the soul. Ano yun? Yung word, yung seed. Okay? Hallelujah. Okay, your doing is because He said so, because it is order, then we want to come up with deepness and sincerity, knowing that by God's grace that we have been saved. We love Him and we feel His presence. And we see it change our lives. Hindi lang basta buhay, mga kapatid, ang nabago dyan. Sabi ng ating prophet, our whole being is changed. Whole being. Yung scripture natin kanina, mga kapatid. Okay? Body, soul, and spirit. Whole being is changed. Okay? Babaguhin talaga ng ating Panginoon. Okay? Yung kaluluwa, babaguhin. At pag nabago yung kaluluwa, pero hindi bagong kaluluwa. Okay? Babaguhin yung nature ng kaluluwa. Kailangan mamatay yung worldly nature para yung seed na yon ay makwiken, at pag nakwiken yon, magiging life yon, mga kapatid, at yung life na yun, i-govern yung soul mo, then He will change your spirit, He will change your body, your whole being changed. Ganon yung ibig niya sabihin dyan. Okay? So, mangyayari yan, we're different people na. We don't live like we used to. Mga dati nang gawi, wala na yan. Parang wala na tayong amor sa mga bagay na yon, mga kapatid. Ang mahirap, kapag umalis ka yan at gusto mo ulit balikan. Aha, sabi kanina, pwede mong gawin, pwede kang mamuhay ng higit pa, pero hindi yun ang magsasabi na ikaw iligtas. Ang magsasabi ay yung desire. It will draw for its desire.
It's the soul, mga kapatid. Pag yan talaga nabago, wala na, hindi na pwedeng balikan yon. Amoy pa lang, hindi mo na kayang i-take. Okay? Tama yan, mga kapatid. Ako, aminin ko sa inyo, dati naninigarilyo ako dati. Okay? Pero nung nakita ko ang Panginoon, I believe it's God. Hindi kung tao lang, hindi mo kayang gawin yan. Pag tao lang gagawin mo ngayon, bukas nakakita ka, gusto mo na naman. Pero kung Diyos yung gumawa sa'yo niyan, mga kapatid, aalisin ka talaga dyan. At pagka may nakita ka ulit, kahit yung amoy lang, parang, hindi tayo nag-iinarte, pero totoo yan, mga kapatid. Ganyan talaga yan. Okay? Talagang tatanggalin yung desire. Kasi, pwede kasing, sabi nga, ang Holy Ghost, mga kapatid, dadating yan para linisin yung kaluluwa mo. Hindi lang para linisin, kundi para patayin yung desire mismo of sin. Yung nagtuturo sa'yo na gawin mo yan, yun ang kailangan mamatay, mga kapatid. Yung desire of sin in there na nandyan sa loob. Okay? So, we are different people. Pag sinabing change, mga kapatid, alter. Ayan, next mo, sister. Alter. O, next mo. Ano ba ibig sabihin ng alter? Next natin. Yung alter, ibig sabihin, to make difference without changing into something else. Ayan, o. To make difference, alter, sister. Next mo ba? Okay, change your desire or alter your design, sabihin dyan. Ang ibig sabihin ng alter, to make difference without changing into something else. Ibig sabihin, same. Babaguhin ka lang ng iyong kalikasan. Pero same. It's you. Ikaw pa rin yun. Okay? Transform. Ibig sabihin ng alter is to transform. To change in character or condition. To convert. Di ba? Iko-convert ka lang. Babaguhin yung condition. From worldly condition into a godly condition. Okay? Next. Eto mga kapatid. Baka sabihin ninyo, kwento-kwento lang yan na may nature dyan na dalawa. Sabi ni Brother Branham, ito sabi ng prophet natin. Which I believe naniwala tayo lahat kay Brother Branham. Tama? Amen. So like in the book here, sabi niyan, and that spot that we were talking about, 2 books being one. The book of life. The first book, yung first book natin of life coming up, was when you were born. Okay? Yun yung first book mo. Yun yung first deeds mo. Okay? Nung pinanganak ka, that was your natural birth. Yan yung first book. Okay? But one time, sabi niya dyan, but then one time, way back down in there was a little grain of life. Okay? Merong grain of life. From a book of life, there is that predestinated seed na nandun sa Lamb's book of life. Ganun na lang. Okay? Hallelujah. And I was explaining of some of you young sisters at the house this afternoon. See? Ano daw yan? There is a little grain of life laying in there. Okay? Saan? Sa soul. Kasi yung pinanganak ka, mga kapatid, meron kang worldly nature. Saan nakakabit? Sa soul. At meron din daw yan seed of eternal life na nakakabit din sa soul. Okay? Where did you... Saan nanggaling ito? Sabi niya. Where this strange thing? Saan nanggaling? Okay? Now, sabi niya dyan. The inside of that spirit, sabi niya, ito yan mga kapatid ko, saan nanggaling? Saan ba nanggaling? The spirit of the world, yung worldly nature natin, nung pinanganak tayo, saan nanggaling yan? Galing yan sa kapanganakan natin, sa pamagitan ng ating mga magulang. At yan ay permitted ng Diyos. Pinermit lang ng Diyos yan na tayo at ipanganak, mga kapatid. Hindi yan galing sa Diyos. Kasi nga, every child that's born of this world, dahil makasalanan. Ayan yung scripture. Now, next natin, sister. Eto, si Brother Branham mismo ang in-example niya. Yung kanyang sarili na mismo to, hindi na tayo. Sarili mismo ng ating prophet. Para lang maunawaan natin yung gusto niyang ipakita. Okay? Look in the book here. And the spot there, sabi niya, we was talking about the 2 books being one. Yung book of life kanina, mga kapatid. Hallelujah. The first book, life coming when we were born again, that was your natural birth. But next one, way back down in there, sabi, there was a little grain of life. Dalawa. I was explaining to some of young sisters, sabi yan, so there's where the little grain of life laying there that you wonder where it did come from. Okay, sa 45, mga kapatid. I was saying this, sabi ni Branham, like you was going, sabi niya, taking for myself, sarili ko, like you was going to say, si William Branham daw,
Okay, sarili ng prophet. Well, 40 years ago. So ito ay message niya ng 1965. So 40 years ago, ilan? Mga 25 years old siya. Mga ganon. Okay. Noon, mga 40 years ago, sabi niya, the William Branham, sabi niya, it isn't the same one tonight. Ibig sabihin, noong 1965, born again si Brother Branham na dyan, na nagsasalit. Pero hindi lang siya, huwag niyo sabihin na noong 1965 lang siya na born again, ha? Hindi. Ibig sabihin, born again na siya, nagsasalita siya ng ganyan. Pero 40 years ago daw, sabi niya, si William Branham ay rank rascal. Yun daw yung pag-uugali na meron siya. Noon. Sabi niya, at sabi niya dyan, because, anong dahilan, bakit gano'n siya? I was born of Charles and Ella Branham. In their nature, ako ay makasalanan. Nung tayo pinanganak, sa pamamagitan ng ating mga magulang, tayo din ay mga makasalanan. Ayun yung sinasabi ni Brother Branham. Ipinapakita lang sa atin, mga kapatid, yung kalagayan. Okay, na nung tayo pinanganak, merong book of deeds na ating ginampanan, yung ating unang kapanganakan. Okay? At sabi niya dyan, come liar, sabi niya, came to the word liar, and the habits of the word laid right in me, but down in there too. Okay, ito na. But down in there too. Doon din mismo, mga kapatid, sa kaluluwa, sa kalagayan na yon. Okay? Sabi niyan, there was another nature present. Okay, nandyan, mga kapatid. See? Iyan daw ay predestinado. Alin ba? Yung nature na yon, predestinated yon. Was in there by God. Saan daw? In the same body. Isang katawan lang. Okay? Isang katawan lang, sabi niya, two natures in there. Okay? Saan yun? Saan banda ng katawan yun? Sa three realms? Sa soul. So, meron palang dalawang nature, mga kapatid, na nandyan sa loob ng soul natin. Nung ipinanganak na tayo, kung ikaw ay predestinado. Kung hindi ka predestinado, wala kang magagawa. Isang nature lang yan. Pagkapanganak mo, yun na yun hanggang sa ikaw mamatay. Okay? Pero kung ikaw predestinado, mga kapatid, two natures in there. Anong nature? Yung worldly nature nung pinanganak ka, and that seed of eternal life na nandun. Yun yung another nature present. Kapag namatay yung old nature mo, magkukwikin yung seed na yun, magiging nature yun ng soul mo. Okay? Sabi ni Brother Branham, two natures in there, I only catered a one. Nung bata ako, siyempre, kung ano yung nature ng mundo, yun ang daladala ko. Pero nung maborn again ako, wala na yung nature na mundo. It's godly nature na. Isa lang, mga kapatid, ang pwedeng mabuhay dyan. Okay? Hindi po pwedeng sabay. Kailangan merong mawala para merong mabuhay na isa. Okay? It's the nature. The nature which is the soul. Okay? Malinaw, mga kapatid, na kapag ka yung seed na quicken, naging life yan, it will govern the soul, yung seed na yon, pwede mo na rin tawaging soul. Okay? Pag na-quicken na yan, magiging buhay na yan eh. Okay? Pero kung wala, it's a worldly nature. Okay, next natin, sister. Konti na lang to, mga kapatid. Sabi niya dyan, way back down in there was a little grain of life. Sabi niyan, okay, down in there was a little speck of life all the time. Okay, yung nature na yan, mga kapatid, ang daming tawag ni Barban na dyan, ayan na lahat. Germ, seed in your heart, predestinated seed, seed life, gene that come from God. Next mo, sister. Next. Ayan. Sabi niya, real seed germ lays in there, little grain of life laying in there, down in there was a little speck of life all the time. Ang tinutukoy lahat niyan, mga kapatid, yung seed. Okay, lahat yan. Term lang yan na ginamit ni Brother Branham. Pero tinutukoy dyan yung seed of eternal life, mga kapatid, na nandyan sa ating puso. Nung tayo ay ipinanganak. Okay, bakit nandyan? Sabi ng ating scripture, sabi ng prophet, nung pinanganak daw tayo, yung katawan ng baby na nandyan sa loob, body lang yan. Nung pinanganak ka, nandyan daw nakahang yung spirit and soul. Saka palang papasok sa katawan pagka pinanganak yung bata. At saka mo palang siya matawag na tao. Saka palang siya naging kompleto, triune being, nung nilabas na siya sa sinapupunan ng kanyang magulang. Pero kung hindi pa siya pinanganak, wala pa yun. Sabi ni Brother Branham, parang muscle jerking lang yan. Okay? Bahagi pa rin ng nanay yan.
Okay, doon niya tayo tinitipo, mga kapatid. Okay, doon mo palang masabi na ikaw ay tao pag nilabas ka na. What was it? Sabi niya dyan. Okay, ito mga kapatid. Tingnan natin to. Then I think, sa 49 na lang. What was it? Sabi niya dyan, there was another William Branham, a little spot of eternal life down there. Okay? Doon sa unang kapanakan ni Branham, that's William Branham. Pero dung eternal seed na nandun, mga kapatid, yun yung sinabi ni Branham na another William Branham. Okay? Pero nagbago ba yung katawan ni Branham? It's still, siya pa rin yun, mga kapatid. Siya pa rin yun. Ang nabago, yung nature na dati ay rank rascal, ngayon ay godly nature na si Branham. Okay? Ganun lang, mga kapatid. Okay? The genes of God, the Word of God, that was placed in there. Okay, tamo? The gene of God na inilagay doon sa ating kaluluwa, sa ating puso, mga kapatid. Okay? It's the same, okay? A little spot, next mo na, sister, a little spot of eternal life down in there. Okay. Next mo, sister, next mo na. Okay. This is a dying spirit. Next mo, sister. Isa pa. Isa pa. Yan. This is a dying spirit in a dying body, mga kapatid. But now, sabi niya dyan, you can't be in two bodies at one time. Naiwala kayo dyan, mga kapatid? Hindi po pwedeng dalawang katawan sa isang pagkakataon. Okay? Pero, sabi niya, maaari, mga kapatid, na merong dalawang kalikasan. Dalawang kalikasan, mga kapatid, na nasa sayo sa isang pagkakataon. Okay? Para yan sa mga predestinado. Kung ikaw ay may seed, yan yung isang nature. At yung isang nature, yung worldly nature, sa isang katawan, sa isang pagkakataon. Okay? At pag nangyari yan, mga kapatid, saka ka magkakaroon ng pagpapalit ng katawan naman. Okay? Ang importante talaga yung nasa loob mo na. Kapag kaya nangyari, saka mo naisipin yung isang katawan kasi automatic lilipat tayo doon, mga kapatid, pagdating ng araw. Ang problema natin, ang siguraduhin natin, yung kaluluwa natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Sabi niya dyan, ito. The last two, mga kapatid. The inside is one avenue. And that avenue is the same place that God set every man from Adam and Eve, self-will. You will live, you will to live, or you will to die. Dalawa lang, mga kapatid. Either one you want to. Kaya nasa sa atin yung pagpapasya, mga kapatid. Okay? Sabi nga, it will draw to its desire. Kung ang desire mo, magpasya ka. Gusto mo, it will live, whether it will live or it will not. It's based on free moral agency. And whatever a spirit that you let dominate you will bring forth the fruits. Okay? Kaya dito, hindi pwede yung makikiayon-ayon ka lang. Okay? Kasi nga, your fruit, sabi ni Branham, your life will dominate the fruit, sabi niya dyan, your life will be dominated by the inside. Kung ano yung nasa loob mo, yun talaga ipapakita mo. Okay? Hindi ka talaga pwedeng mag-manufacture dito. Nasabihin mo, ako, godly ako. Ako ay Diyos lang ang pinupuri ko. No, mga kapatid, it's your life, mga kapatid, ang magpapakita sa atin kung sino talaga tayo. So, many people rely upon these five senses on the outside. Lagi, mga kapatid, five senses, lagi nakatingin sila, ay, napakabait ni brother. Grabe yung ano niya, talaga naman, godly. Sabi niya, nothing against them. If they agree with the sixth sense, anong sixth sense? It's the faith. The word. Kapag yan nag-agree, mga kapatid, then so be it. Pero pag yan ay outside of the word, sabi nga ni Branham, forget it. Hindi kakilos ang Diyos dyan, mga kapatid. Okay? This soul, this spirit, only can be of two kinds. One of them is the Spirit of God, and the other one is the spirit of the devil. Tandaan natin, mga kapatid, yung spirit of the devil can also be work na anointed. Akala mo anointed din. Akala mo nasa kanya din yung totoo, mga kapatid. Kaya wag tayo ma-deceive. Okay? Dalawa lang yan. Pero sabi niya, you can serve two masters at the same time. Hindi pwedeng Kristiyano ka at the same time gumagawa ka rin ng mga makamundong bagay. Ganun lang naman yan eh. Okay? And if you've got that Spirit of God in you, sa bawat isa, mga kapatid, kung yan ay nandyan na, yung Espiritu ng Diyos sa atin, sabi niya dyan, you've got faith and you'll believe every word that God wrote. Amen?
Tama ba mga kapatid? Ang mga salita na to, sinulat ba ng ating Panginoon? O, paniniwalaan ba natin? Paniniwalaan natin. Kasi yan ang buhay natin mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Okay? Ayun lang. Tapos na tayo mga kapatid. I hope nakita natin mga kapatid, it's all about the soul. Ang soul, predestinado yan kapag merong seed yan. Okay? Pag walang seed, nothing to be quickened. Hindi mo masasabi na predestinado yung soul kapag walang seed.